Alam nyo ba na ang mga kurap at magnanakaw dito sa ating pamahalaan ay hindi lang basta-basta nagnanakaw yung mga yan. Maingat po nilang ginagawa yung mga pagnanakaw nila para hindi sila basta-basta mahuli o mahalata. At kapag nahalata nyo naman sila, mayroon na silang mga nakahandang kwento, may mga nakahanda na silang palusot para iwasan ang investigasyon. Itong pag-uusapan natin ngayon ay ilan sa mga gawain nila o sa mga modus nila para hindi sila mahalata. Pero sakasakali man na meron kayong alam na mga gawain ng mga magnanakaw sa pamahalaan na hindi ko nabanggit dito, i-comment nyo po sa comment section. Pag-usapan po natin sa susunod na video. Pagchismisan po natin yung mga magnanakaw na yan. Unang-una po nilang ginagawa ay tinatakpan nila o binubura nila yung mga kanilang dinaanan. Yung kanilang bakas. Kahit na anong makakapag-trace papunta sa kanila, inaalis nila yon. Paano? Siyempre, una dyan, yung proyekto nila dapat, yung ginagawa nila dapat walang transparency. Dapat hindi nakikita ito ng publiko o hindi nahahalata. Hindi napapansin, kumbaga. At hindi rin napapansin ng mga ibang nasa pamahalaan na maaaring sumilip sa ginagawa nila. Isa pa, ay ginagamitan nila ito na impluwensya at panunuhol. Tapos gumagawa din sila ng mga maling naratibo o kwento o propaganda. Minamanipula nila yung sistema. Minamanipula nila or pinagsasamantalahan nila yung kahinaan ng sistema, kahinaan ng proseso at ng batas. Yung batas, bago nila gawin yung mga yung pagnanakaw o kung ano man yung kinukurap nila, tiningnan na nila kung saan ang butas ng batas. At doon nila yan mamanipulahin. Para sila mga magnanakaw na pumasok o papasok sa isang bahay o isang gusali na gusto nilang pagnakawan, pero bago sila pumasok, naka-layout na yung daanan nila palabas. Naka-layout na yung kanilang escape route kung paano sila tatakas na hindi sila mahuhuli. Ganon sila magplano. Kaya kung mamadaliin natin ang paghuli at pagsampa ng kaso sa kanila, baka naman ma-shoot tayo sa technicalities. At yun yung purpose nila. Na sakasakali man, pag hinuli sila, magkakaroon ng pagkakamali yung mga investigador at doon sila iikot at lulusot. Kung nariyan pa kayo, baka pwede pong pakipress naman po yung like, subscribe at ang notification bell. Para naman po matulungan nyo kami na mahanap din yung mga taong kagaya nyo na may interest sa mga ganitong usapin at may recommend din kami ng YouTube. Malaking tulong po yan sa amin ng mga creator. So, ikalawa, na ginagawa nilang mga magnanakaw na yan ay nililinis nila yung pera. Kasi, di ba, hindi naman tumatanggap ng cheque yung mga yan. Kasi yung cheque, makikitaan ng trail. Di ba, kung kanino nang galing, saan pumunta, kailan, lahat yung kompleto, may details yung cheque. Ganon din yung mga fund transfer, mga electronic fund transfer. Madaling matrace kung saan nanggaling at saan pumunta. Pero kung cash, hindi ko naman sinasabi na hindi matitrace. Matitrace din, pero medyo slim ang chances na matrace at medyo mahirap siyang itrace. At kung nasa kanila na yung pera, lilinisin na nila yon. Yun doon papasok yung tinatawag na money laundering. By the word itself, laundry, lalabhan. So yung perang marumi, lilinisin. Paano yon? Ibig sabihin, yung pera na galing sa masama, galing sa nakaw, lilinisin para hindi na siya magmukhang galing sa nakaw o galing sa masama. Paano nila ginagawa yon? Isang paraan sa paggawa nila ng gano'n, kung medyo maliit-liit lang yung mga simpleng sugal sa kasino. Pwede nila silang mag-declare doon ng medyo malaki-laking panalo, mga milyon siguro, kaya. O ilang milyon, siguro mga hanggang 10 milyon o 5 milyon, baka kaya nilang palusutin doon sa kasino. O kaya sa bungan, sa mga derby. So lalabas, parang nanalo sila sa sugal. Pero totoo niyan, hindi sila nanalo sa sugal, kundi yung pera nilang pinansabo ay
Yung pera nila ninakaw, dinaan lang nila dun sa sabungan para kunyari nanalo sa sabong. Ako may nagkwento sa akin, loto. Diyan daw, kapag nanalo ka ng loto, may kakausap sa'yo dun sa PCSO. Hindi ko lang alam kung taga PCSO din. Kakausap sa'yo, titingnan yung loto ticket mo kung may perma na. Kung yung loto ticket mo ay wala pang perma, o-offeran nila yan. Kunyari, nanalo ka ng 30 million. Sir, yung loto ticket mo 30 million, baka pwedeng bilhin namin yan ng 33 million. Tubo ka ng 10%. Diba? So, kung binenta mo yan sa kanila, didepositohan ka nila ng pera doon sa bangko mo o bibigyan ka nila ng cash kung ano gusto mo. Pero malamang, depositohan ka nila sa bangko mo ng 33 million, then ibigay mo sila sa kanila yung ticket. So, i-claim nila yung 30 million mo. So, yung 30 million na dati nilang hawak, na marumi galing sa nakaw o galing sa korupsyon, malinis na ngayon. Bakit? Pwede na nila i-deposito sa bangko nila. Kasi kahit na questionin mo man yan, questionin man yan ng AMLAC or ng kung anong investigation, mayroon silang proof na nanalo ako ng loto. Kaya tingnan mo sa PCSO, mayroon ako record doon. Yung pera nilang marumi, yung pera nilang galing sa masama, hindi na ngayon. Malinis na laundry na. Or minsan, ginagawa nila dyan, meron silang mga dummy businesses na hindi naman kumikita. Unti-unti nagdideposito doon sa bangko under the name ng ganong business. Totoo niyan, hindi naman pala kumikita yung business nila. Then, nagkakaroon ng income, lumalaki yung pera. Pero totoo niyan, dinideposito lang nila yon dahil para magkaroon ng malinis yung pera na yon. Pwede naman yan, kaya na-issuehan nila yan ng resibo 3 million. O, bayaran mo yung tax niya na 20%, magkano? Nanakawin ko rin naman ulit yan Diba? O, edi nalinis na. Kung may sales ka na 3 million, may tax ka na binayaran na 20%, edi, mayroon ka lang 2.4 million na neto. Nakawin mo na lang uli yung 600,000, di ba? Ganun lang naman yun. Para malinis lang yung pera mo. Hindi ka na pwedeng pagbintangan. Isa yon. Ginagamit din nila yung ninakaw nilang pera para proteksyonan yung kanilang sarili. Kaya nila mag-maintain at mag-hire ng mga mamahalin o di-kalibring lawyer, di-kampanilyang lawyer para ipagtanggol sila. Gamit ang kanilang perang ninakaw. Kapag sila'y nahuli o kapag sila'y kinasuhan, may mga abogado na handa silang proteksyonan dahil meron silang pera. At ito pang isang masaklap. Yung mga yan, parang sindikato na sa gobyerno. Nagkakaisa din yung mga yan na parang mga sindikato. Meron din silang network na mga taong magpoprotekta sa kanila. Pasimple nilang pinoprotektahan ang isa't isa. Siyempre, kapag nahuli yung isa, pinoprotektahan niya ng mga hindi nahuhuli. Ngayon, kunyari, hindi ko na sinasabi na lahat-lahat ng magnanakaw sa gobyerno magkakasundo. Pero kung minsan sa isang grupo, sa isang sitwasyon, sa isang lugar, magkakakonek-connect yung mga yan. Para silang sindikato, magkakakampi. Ngayon, kunyari, nahuli yung isa. Hindi yan magsasalita. At yung mga hindi nahuhuli, gumagawa po sila, pasimple silang gumagawa ng mga diversyon, panlito, panggulo, maglalabas ng kung ano-anong kwento, ng kung ano-anong naratibo, na iba dun sa tinatahak ng investigasyon. Maglalabas ng witness, kung minsan, maglalabas pa ng witness yan na parang mayna, parang loro, turuan, para lang maligaw ang investigasyon ng pamahalaan. Kung tayo ay nag-iimbestiga patungos diretso doon sa may kasalanan, gagawan nila ng paraan na malihis ang investigasyon, na maligaw ang investigasyon, na maging mali ang daan na tinatahak ng investigasyon. Para sa ganun, hindi mahuli o makawala yung kanilang kasama. Kasi kung minsan, siyempre, pag nahuli yan, alam mo naman yung investigation, connect the dots yun Pag na-connect yung dots, maglilid din yun papunta sa iba. At baka madagdagan yung mahuli. Kaya, kung minsan, ingat tayo. Huwag tayo basta-basta padadala sa mga taong akala kumakampi doon sa investigasyon ng gobyerno. Dahil lahat na magnanakaw ay lagi nilang sinasabi na, kaisa nyo ko.
O hindi ako magnanakaw. Hindi ako pagtataksilan ang bayan. Lahat yan sila, iisa ang kwento. Ganon po sila. Kunyari, honest. Diba? Kaya huwag tayo padadala. Baka mamaya inaakala natin kakampi. Akala natin tumutulong. Yun pala, na Trojan horse tayo. Inilagaw pala yung ating investigasyon para maging mali. Or pwede naman na, kumisan, nasa tamang landas yung investigation, pero minamali nila, binibigyan nila, nilalagyan nila ng butas para magkaroon ng technicality. Pag nagkaroon ng technicality yan, makakawala yung kanilang kasama. Ganon katindi yung mga yan. Kaya ingat tayo, huwag tayo basta-basta magpapagamit ang pagtitiwala sa kanila. Isa pa, ginagamit din nila ang mabagal na sistema ng batas para tumagal. Kung ano-anong motion yung pinafile ng mga yan, kung ano-ano pang ebidensya na pampatagal, basta kung ano-anong delaying tactics yung ginagawa nila para tumagal ng tumagal yung investigasyon at yung takbo ng kaso. Pag tumagal yan, kumisan, habang ginagawa nila yon, sinusuportahan din nila ang kalaban ng kasalukuyang pamahalaan na nag-iimbestiga o nagsampa sa kanila ng kaso. Bakit ba ganun? Siyempre, matatapos yung term ng kasalukuyang pamahalaan. Matatapos yung termino ng kasalukuyang gobyerno. At pag natapos yan, mayroon ng eleksyon. Kung manalo yung sinusuportahan nila, absuelto na. Mayroon kung minsan dyan, makita mo, habang kinakasuhan, habang iniimbestiga, naka-wheelchair na. Di ba? May C-collar pa sa leeg at hindi na makakilos. Pero, pasekretong nakasuporta doon sa kalaban ng pamahalaan. Nung manalo ang kalaban ng pamahalaan o yung kandidatong bata niya, biglang gagaling. Wala ng wheelchair, wala ng C-collar. Nakapwesto na ulit. Wala na rin yung kaso kasi inaabsuelto. Ganon yung connection ng mga yan. So, hindi tayo pwedeng basta-basta padadala sa kanila. Hindi tayo pwedeng basta-basta pauuto sa kanila. Isang malaking hamon yun sa atin kung paano sila mahuli. Ngunit, ang mahigpit na pagbabantay sa transparency, accountability, at sapat at ligtas na sumbungan ng bayan, at pagbibigay din ng sapat at ligtas na proteksyon sa mga whistleblower, sa mga nagsusumbong, ay malaki ang maitutulong upang labanan ito. Kung nandyan pa kayo, baka po pwedeng paki-comment kung ano po yung inyong obserbasyon. Kung ano pa yung mga nakikita niyong paraan ng mga magnanakaw na yung paano sila makatakas sa kanilang kasalanan. Alam ko po na marami po nanonood dyan na kuminsan hindi pa po nakapag-like or subscribe. Baka pwede niyo po akong tulungan. Baka press po ng like at subscribe na rin at ng notification bell para po pag mayroon po tayong mga video na bago na i-upload, baka magustuhan nyo, ay may notify namin kayo. At siyempre, para mai-recommend din ako ni YouTube dun sa mga taong interesado din sa mga ganitong usapin kagaya nyo. Ito po, ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.